Nakahanda na ang Philippine National Police o PNP sa pagsisimula ng campaign period bukas. At leader ng nag-iisang private armed group sa Central Luzon, sumuko na. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lesiges ng PTV Manila. Planchado na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police o PNP para sa pag-arangkada ng campaign period para sa national candidate bukas. Sabi ni PNP spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa mga checkpoint, magdaragdag sila ng sapat na bilang ng mga tauhan, lalo na sa mahigit 400 lugar na tinukoy ng COMELEC na kabilang sa areas of concern. Asahan po natin na yung security coverage po natin doon sa mga inaasahan pong influx ng mga national candidates po natin from the National Capital Region down to Visayas and Mindanao po ay nakaredy po yan. At bilang paghahanda nga po ay magdadagdag po tayo ng mga tauhan po natin doon sa mga areas at sa mga engagement areas. Paalala ng PNP sa mga pulis na magmamando ng checkpoint, maging magalang sa pagsita sa mga motorista, lalo na tiyak na dodoble ang dadaan sa pagsisimula ng campaign sorties. May apila din naman ang PNP sa mga kandidato at supporters na dadaan sa checkpoint. Respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints at lagi nating sinasabi, bagamat humihingi tayo ng paumanhin dahil nga this would somehow cause some inconvenience on their part and probably some delays, but it is being implemented po para na rin po sa kasiguraduhan at kaligtasan po ng lahat. Samantala, bago pa man sumapit ang Marso na ibinigay na deadline ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil para buwagin ang mga aktibo at potential PAGs sa bansa, lumutang na sa Police Regional Office 3 ang nag-iisang PAGs sa Central Luzon. Isinorender ng Ginto Group ang iba't ibang kalibre ng armas at mga bala na idadaan sa proseso upang malaman kung hindi ito nagamit sa anumang krimen. Subalit sa kabila ng pagsuko ng leader at pagsurrender ng mga baril, dadaan pa aniya sa proseso bago malis ang mga ito sa listahan ng private armed group. It is not enough for any private armed groups or potential private armed groups na magpakita in the open sa ating mga kapulisan, kundi we cannot just accept their intention, hook, line, and sinker without their intention na isurrender to mga baril. So napakaraming baril pong sinurrender, pati po mga bala. So this is a good start and we hope na by March 31 po ay gumulong na po yung proseso for the possible delisting and disbanding of these private armed groups. Sa tala ng PNP, bukod sa Ginto Group sa Nueva Ecija, meron ding tigi-isang aktibong PAGs sa Negros Oriental sa Region 7 at Sulu sa Region 9, habang 5 din ang potential PAGs na mula naman sa Region 1, 2, 4A at Region 8 at BARMM. Sa pinakahuling ulat ng PNP, umabot na sa 186,000 ng COMELEC checkpoints habang may isa ng election-related incident. Halos 700 na loose firearms naman ang nakumpiska at gayon din sa mga individual na inaresto. Mula sa PTV Manila, Ryan Lesiges para sa Balitang Pambansa.